What is up mga bay? You back right up po from Cebu City. Welcome po sa vlog natin ngayon. It's been a while na hindi tayo nakapag-vlog. So ngayong vlog natin mga bay is informative vlog po ito. Ito yung mga gustong gusto nyo. So malapit na po ang September 1. Sa mga hindi nakakaalam, September 1 is dyan po magsisimula yung LTO sa paghuli ng mga non-compliant sa paggamit ng mga improvised plates. Ano nga ba ang improvised plates? Yan ang tatalakayin natin ngayon, kaya panuorin nyo ang vlog hanggang dulo para meron na naman kayong matutunan. Bago natin simulan yung vlog, intro! Welcome mga bay! Maraming salamat po sa inyong panonood at kung bago pa po kayo sa aking channel, gumagawa po ako ng contents na mga katulad nito, yung mga panghuhuli ng LTO, kung ano nga ba yung tama at hindi na gawin sa ating motor. Kaya check nyo po yung video playlist ko, marami po tayong topics tungkol dyan. Now, special thanks pala sa Kish Apparel, itong suot natin, sa Kish Stickers PH. So, sila po nagpo-sponsor ng stickers natin. So, rekta na kagad tayo sa ating topic. So, meron kasing issue mga bay na happened I think last week regarding dun sa isang motorista na nahuli siya ng LTO. Meron siya mga nakausap dun na mga individuals or mga nahuli rin na nakagamit ng sasakyan at yung huli sa kanila is yung improvised plates. Now, yung reklamo niya kasi yung mga apprehending officers, yung gamit nilang mga plaka is improvised plates. Sabi nung nag-video is, bakit kayo manghuhuli, kayo naman mismo ay nakagamit ng improvised plates? Dahil dun mga bay, yung LTO Region 7, in my opinion, is nakapagpasya na istrikto itong paggamit ng improvised plates. So ano nga ba yung improvised plates? Dali ba tayo nito, yung mga nakagamit ng motor at saka sasakyan? Dalawang klase po ang i-discuss natin mga bay. Meron tayong improvised plates at meron din tayong temporary plate. So ano nga ba ang pinagkakaiba nito? Itong improvised plates mga bay is maaari mo itong gamitin kapag kunwari nasira na yung plaka mo dahil sa katagalan, nasagi man ito, na sobrang kalawang niya, is need na siyang palitan. Maaari din itong tawagin na duplicate plate. Pwede ba tayong gumamit ng improvised plate na gusto lang natin? Ang sagot po dyan mga bay is hindi. Ang paggamit ng improvised plate ay kailangan po ng authorization from LTO. Sa katagalan is kinalawang siya at hindi na talaga siya pwedeng isalba pa. Ano nga ba ang dapat nating gawin? Diyan pumapasok yung improvised plate. At take note mga baya, meron po yung guidelines. Kapag nakita ng LTO or HPG or any deputized agents ng LTO na hindi kayo nakasunod sa improvised plates, matik huhulihin po kayo ng LTO. So mahapdi po yung penalty dyan mga bay, if I'm not mistaken, nasa 5,000 pataas. Punta naman tayo sa temporary plate. Ano nga ba ang pinagkaiba ng temporary plate sa improvised plate? Na ang gumagamit po ng temporary plate is yung bagong bili, whether sa sakyan man, motorsiklo, habang wala pa ang assigned na plate number ninyo. Normally, itong mga temporary plates, ang ginagamit po dyan mga bay is yung MV file. So marami kayong makikita dyan sa daan na motorsiklo na nakagamit pa ng MV file kasi wala pa yung designated na assigned plate number sa kanilang motor. Yan din yung complaints ng mga motorista ngayon mga bay is ang tagal ng mga original or assigned plate numbers. Kaya mostly sa mga nagtra-travel sa daan is naka-MV file pa. At sa mga bagong sasakyan naman, yung gamit naman nila is conduction sticker habang nag-aantay pa sila sa assigned na plate number sa kanilang sasakyan. Meron ding iba na 2019 pa, 2016 or long time ago wala pa ring plaka dahil sa issue naman sa distribution ng plaka. And also take note mga bay is meron ding tamang guidelines sa paggamit ng temporary plate. Meron din akong upcoming vlog mga bay kasi nakuha ko na yung assigned plate number ko. Meron lang akong issue sa LTO dahil basta abangan nyo lang sa vlog. So sana natulungan ko kayo mga bay na clear out na yung anong difference ng improvised plate at temporary plate. At kung meron man kayo gustong topic na i-discuss natin at kung meron man akong na-miss out, mag-comment lang kayo sa ibaba para malaman naman ng ibang bay natin dyan. Maraming salamat po. Thanks for watching. You back right up po from Cebu City. Peace!